Ang basura ng iba, kayamanan ng iba. Pinatunayan niya ng Pinoy content creator mula sa Florida, United States na si Johannes Tubigan. Ilan lamang ang mamahaling flat screen TV, refrigerator, bicycles at sako-sakong damit sa mga nakukuha niyang gamit sa basurahan. Ayon kay Johannes, dati siyang nakatira sa Cotabato City, Mindanao. Nag-migrate siya sa US para makasama ang kanyang asawang Amerikano na si John Bickley. Dito na nagsimula ang kanyang dumpster diving journey. Nasa Pilipinas pa ako, marami na po akong mga nakikita na mga dumpster divers. Pero hindi po sa lahat ng state may ganito. Kasi minsan yung ibang mga basurahan kasi ibang state, nakakandado po siya. Sa swertihan na nandito kami sa Florida, yung idea na yan is sa mga napapanood ko din na mamasura. Kwento ni Johannes, hilig din ni John ang mamulot ng gamit noong bata pa siya. Kaya tuwing day off ng asawa, sumasama rin siya sa pamamasura. Ang maganda lang kasi kay John, hindi naman lahat ng mga Amerikano sang-ayon sa ginagawa nating pamamasura kasi aminin man natin may iba pa rin na tumataas ang kilay. Papasalamat ako because I have a very supportive husband. Sa totoo lang, sa mga nakikita namin dito, pwede talaga siyang ipadala sa Pilipinas. Imbes na ibenta, sila raw mismo ang gumagamit ng mga nahanap nila sa basurahan. Ang iba naman ay pinapadala nila sa mga kamag-anak ni Johannes sa Pinas o kaya naman ay pinapamigay sa kanilang followers. Madalas silang nagda-dumpster diving sa kanilang lugar tuwing gabi para makaiwas sa init. Pumupunta din sila sa dumpsters ng malls at grocery stores. Sometimes it's one bag, sometimes it's several. We go multiple places and we just never know. Sometimes we come back with nothing, but some nights it's like, wow. Mapapawaw ka na lang sa dami. Ang dami, yeah. Something we talk about all the time. Some things there's no reason why they are throwing away. It makes no sense. Much of this stuff could be donated, but I think the department stores just don't want to deal with it, so they just throw it away. At hindi lang gamit ang nakukuha nila, kundi pati mga pagkain tulad ng fresh na gulay at prutas. Dahil isang private chef si John, pinubusisi niyang maigi ang mga pagkain para masigurong ligtas kainin. Minsan din talaga, like for example sa supermarket, syempre iniiwasan lang nila na kakain ka ng karne o baka may mangyari sa'yo, sasakit ang tiyan mo. Kaya bawal talaga kumuha ng mga like karne or prutas. But we see to it na fresh pa siya, katatapon pa lang. Usually kasi minsan nagtatapon sila is frozen pa po and then sealed talaga siya. And of course, the expiration date. Yun yung tinitignan talaga namin. Sa higit 2 taon bilang dumpster divers, malaki ang naitutulong nito para mabawasan ang mga gastusin ni na Johannes at John. Natutunan din nilang mas pahalagahan ang kanilang mga gamit at pagkain. Kasi ako growing up, mahirap lang po kami. Nakakabili lang po kami ng mga bagay. For example, mga toys. Kapag may extrang pera lang po kami. Kaya sobra akong naa-amaze kapag nakakakita ako ng mga laruan sa kalsada. Kaya ay dito talaga na ipapadala ko sa mga pamangkin ko. Dito, nandito na po yung libre. Kaya pinapadala ko talaga sa kanila. I just try not to waste. For me, I just try to use everything that we bring into the house, try to cook it on time and make sure that it doesn't go into the garbage. That's very important. I wish there was a way to control what's happening because it's really eye-opening to see what happens